Sino si Pablo sa Biblia? Hayaan nating si Pablo mismo ang magpakilala sa kanyang sarili. Ang pagpapakilala ni Pablo sa Biblia. Ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki't babae. Makapagpapatutuo tungkol dito ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco, at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 22, na ang mga talata ay 3 hanggang 5. Sabi pa ni Pablo sa Biblia, "Ginaygay ko ang lahat ng sinagoga at sinuman sa kanilang abutan ko roon ay pinaparusahan ko upang piliting magsalita laban kay Jesus. Sa tindi ng puot ko'y pinag-usig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa." Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 26, na ang talata ay 11. Si Pablo pala ay kalaban ni Jesus at mga disipulo at hindi kabilang sa 12 apostol. Siya ay mamamatay tao. Paano siya napunta sa Biblia? Pakinggan natin ang paliwanag ni Pablo sa Biblia. Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa sarili. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasob ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig," tugon niya. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin ko roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 22, na ang mga talata ay 1, 6 hanggang 10. Dagdag pa ni Pablo kung paano siya napunta sa Biblia. "Akala ba ninyo'y pinagtatanggol ko ang aking sarili? Hindi. Nagsasalita ako sa harapan ng Diyos ayon sa nais ni Kristo. Mga minamahal, lahat ng ginagawa ko ay katitibay ninyo." Pangalawang Korinto, Kapitulo 12, na ang talata ay 19.
At matapos pagpapatayin ni Pablo ang mga disipulo ni Jesus, paano pinakilala ni Pablo ang kanyang sarili? Pakinggan natin uli si Pablo sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, "Kaya't ako'y sugo ni Kristo, parang ang Diyos na rin mismo ang namamanhik sa inyo sa pamamagitan ko. Makipagkasundo kayo sa Diyos." Pangalawang Korinto, Kapitulo 5, na ang talata ay 20. Pagpapatuloy pa ni Pablo, "Ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga hintil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinapangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayoy maligtas ang ilan sa kanila." Aklat ng Roma, Kapitulo 11, na ang talata ay 13. At dagdag pa ni Pablo, "Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging tagapangaral ng mabuting balitang ito na ipinapahayag sa lahat ng tao." Aklat ng Kolosas, Kapitulo 1, na ang talata ay 23. Si Pablo na isang mamamatay tao at kalaban ni Jesus ay nagpakilala bilang sugo, apostol at tagapangaral. Hayaan natin si Pablo ang magpaliwanag sa atin kung paano siya naging sugo, apostol at tagapangaral. Bigla na lang daw nagpakita si Jesus kay Pablo upang gawin siyang sugo. Ang kwento ni Pablo, at kanyang sinabi, "Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Tumindig ka! Nagpakita ako sa iyo upang ikaw ay suguin. Magpapatotoo ka tungkol sa nakita mo ngayon at sa ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita sa mga Hudyo at mga Hintil na pagsusuguan ko sa iyo." Ang pagpapatuloy pa ni Pablo kung bakit daw nagpakita si Jesus sa kanya. "Susuguin kita sa mga taong iyon upang imulat ang kanilang mga mata, upang ibalik ang kaliwanagan mula sa kadiliman at sa Diyos mula sa kapangyarihan ni Satanas. At sa pamamagitan ng pagsampalataya nila sa akin, sila'y papatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibilang sa mga pinapaging banal." Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 26, na ang mga talata ay 15 hanggang 18. Ano ba ang pangarap ni Pablo matapos siyang magpakilalang sugo? Alamin natin mismo kay Pablo ang kanyang pangarap sa Biblia. Ang sabi ni Pablo, "Maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko." Mga Aklat ng Gawa, Kapitulo 26, na ang talata ay 29.